Napatigil ako sa balak kong pagpasok sa loob ng kwarto namin ng girlfriend kong si Mariana para matulog na sana. Nang marinig ko mula sa loob ang galit niyang boses. Wala naman siyang ibang kasama sa loob, kaya alam kong nasa telepono ang kausap niya. Hindi ko man marinig ng malinaw ang pinag-uusapan nila. Alam kong babae ang kausap niya dahil sa narinig kong binanggit niyang pangalan. Nang maramdaman ko na parang hindi na nagiging maayos ang pag-uusap nila, doon ako dahan-dahang pumasok sa loob. Napansin naman ako ni Mariana, kaya pasimple na rin niyang tinapos ang usapan nila. Hindi ko na gusto makipag-usap sa'yo kaya pwede ba? Tigilan mo na ang pagtawag sa akin. Sa susunod na tumawag ka pa, hindi na kita sasagutin. Bye! Ayos ka lang ba, mahal? Ayos lang. Pasensya na ha. Tapos na rin naman yun. Siguradong hindi na yung tatawag pa. Tara na, matulog na tayo. Bakit ba kasi ayaw mong umuwi sa inyo? Mahinahon na tanong ko. Pero napansin ko na napatigil siya sa balak sanang paghiga sa kama namin. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya na para bang sawang-sawa na siyang pag-usapan pa yun. Aaminin ko na matagal na rin naming topic ang usapan na ito. Kaya siguro'y napapagod na rin siyang sumagot sa paulit-ulit kong tanong. Pwede bang wag na muna natin itong pag-usapan, Kiel? Alam mo na rin naman ang isasagot ko sa tanong na yan, hindi ba? Pero nadidinig ko kasi na parang galit yung kausap mo eh. Ate mo ba yun? Ate? Wala naman akong kapatid. Malabo naman ang nanay mo yun. Kasi hindi ba't wala ng mama mo? Si Amang. O sige, hindi na rin naman mahalaga kung sino yung kausap mo eh. Ang importanteng topic naman dito ay yung pag-aaway nyo. Dahil ilang beses ka nang tumatanggi na uuwi sa inyo. Bakit ba kasi ayaw mong umuwi sa lugar nyo, mahal? Hindi ko lang gusto. Sinabi ko na sa'yo yun, hindi ba? Oo nga. Pero alam mo naman na gusto kong makilala ang pamilya mo, di ba? Gusto kong formal na magpakilala sa kanila. Ilang taon na tayo, Marian. Pero hindi ko pa sila nakikilala ng personal. Lalo ng tatay mo. Sinabi ko na rin naman sa'yo na hindi mo na rin sila kailangan pang makilala. Eh paano nga kung gusto kong formal na magpakilala sa kanila? Lalo na sa papa mo. Ikakasal na tayo next year, di ba? Ikinahiya mo ba ako? O inililihim mo ko sa kanila? Hindi ko maitago ang tampo sa boses ko. Sa tagal na kasi namin ang kasintahan ko, hindi ko pa rin nakikilala ang angkan niya. Samantalang siya'y kilala na ng buong pamilya ko. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam na parang bang may kulang. Parang hindi ko pa rin gaanong kakilala ang kasintahan ko. Kahit na ilang taon na kaming magkarelasyon at balak na rin magpakasal sa susunod na taon. Mabilis na hinawakan ni Maria ang kamay ko. Kaya hindi ko napigilan na umiwas ng tingin sa kanya. Dahil nakakaramdam na talaga ako ng tampo at kirot sa puso. Alam mong hindi totoo yan, Kiel. Kahit kailan hindi kita ikinahiya. Hindi mo naman kailangan na formal na magpakilala kay Amang. Labas na rin naman siya sa relasyon natin. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Siyempre magmumukha naman akong walang kwentang lalaki para sa papa mo. Kung pakakasalan na lang kita basta nang hindi man lang ako humaharap sa kanya, hindi ba? Lalaki ako, Marian. Kailangan kong ipakita sa papa mo na nirerespeto ko siya at may paninindigan ako. Dapat na formal at personal na hingin ko sa kanya ang kamay mo. Ang layo-layo kasi ng lugar namin eh. Hassle lang. May trabaho ka. May trabaho rin naman ako. Okay lang sa akin. Ang mahalaga naman ay makilala ko ng pamilya ng babaeng pakakasalan ko. Pagbigyan mo naman ako. Huwag mo nang ipagait pa sa akin to, Marian. Patagal-tagal ko na rin naman itong hinihiling sa'yo eh. Pagbigyan mo na ako. Para matigil na rin ako sa pangungulit sa'yo. Sige na, please. Napaiwas na ng tingin sa akin si Mariana. At narinig ko na naman ang malakas na pagbuntong hininga niya. Mga ilang minuto rin nang ibabaw ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hanggang sa hindi nagtagal ay nagsalita na siya. Diretso siyang nakatingin sa mga mata ko. Kaya't ganun din lang ang ginawa ko. Sige na. Pumapayag na ako. Talaga? Oo. Pero hindi tayo magtatagal dun ha. Anong ibig mong sabihin?
Naalis din kagad tayo? Oo, hindi naman natin kailangan magtagal dun eh. Kung gusto mo lang makilala si Amang, sige. Bakit parang napipilitan ka ng mahal? Talagang napipilitan lang ako, Kiel. Pero alam ko naman na pagtatalunan lang din natin to. At hindi to matatapos kung hindi pa kita pagbibigyan. Kaya sige na, pumapayag na ako. Hindi ko napigilan at nayakap ko na lamang ng mahigpit si Marian dahil sa tuwa. Ramdam sa yakap ko ang saya. Dahil sa tagal ko ng pamimilit sa kanya na pumunta sa lugar ng magulang niya, ay noon lamang talaga siya pumayag. Pero ramdam ko rin sa bisig ko na hindi siya masaya sa naging desisyon niya. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero hindi na rin naman ako nagtanong pa. Nagpasa kaagad kami ng leave form para sa trabaho namin. At nang ma-approve yun, ay naghanda na kami para makauwi na sa kanilang probinsya. Totoo nga ang sinabi ni Mariana na malayo nga ang lugar ng angka nila. Sa isang malayong probinsya yun, kung saan ay hindi na lang basta baryo ang tawag doon, kundi lugar na ng mga tribo. Totoo bang ikaw lang ang nag-iisang babae sa tribo niyo, mahal? Ha? Oo. Ako nga lang. Eh di tama lang pala talaga na magpakilala ako sa ama mo, di ba? Kasi ikaw ang unika iha niya. Basta, hindi tayo magtatagal doon. Kung pwede nga lang pagkarating natin mamaya, bukas na din aalis na tayo. Bakit ba ganyan ka na lang kung magmadali? Hindi pa nga tayo nakakarating dun eh. Pag alis na kagad ang bukang bibig mo. May hidwaan ba kayo ng tatay mo? Iyon lang ang gusto ko. Iyon lang ang desisyon ko, Kiel. Pinagbigyan na kita na makilala sila. Kaya hindi naman siguro natin kailangan magtagal pa ron. Wala nang marami pang usap, ha? Hindi na lamang ako nakipagtalo pa kay Mariana. Lalo na at nasa loob pa kami ng bus. At maraming pasahero na pwedeng makarinig ng pag-uusap namin. Kulang-kulang 8 oras din ang naging biyahe namin. Hanggang sa uminto na nga ang bus sa lugar na bababaan namin ni Mariana. Takip-silim na noon. Naghihintay naman kami na masasakyan na maghahatid sa amin papunta sa kanilang tribo. Halos kalahating oras pa ang babiyahihin namin para marating naman ang lugar ng pamilya niya. Habang palingon-lingon ako sa paligid, napansin ko kagad ang ilang tao na napapatingin sa pwesto namin ni Mariana na para bang napakadalang para sa kanila na makakita na may titigil ng bus doon at may bumababang pasahero. Ingiti sana ako sa mga nakakasalubong ko, pero agad akong napahinto dahil kapansin-pansin ang pagmamadali nila sa paglalakad. Kahit hindi na rin ganun kaliwanag ang paligid, alam kong may takot sa ekspresyon ng mukha nila nang makita nila si Mariana. Hindi ko tuloy mapigilan na mapakunot noo. Ang kaninang daan na may pailan-ilan ng mga taong naglalakad ay nawala ng isang iglap lamang. Biglang kami na lamang ni Mariana ang naiwan. Hindi ko tuloy maiwasan na batuhan siya ng tingin. Mahal, kilala mo ba yung mga yun? Bakit gano'n lang sila makatingin sa'yo? Huwag mo na lang silang pansinin, mahal. Wala rin naman talaga akong pake. Ang akin lang, bakit parang natatakot sila kung makatingin sa'yo? Kilala rin kasi ako sa lugar na to. Dahil kilala nila si Amang. Kilala si Amang bilang kinatatakutan na tao dito. Dahil matapang talaga siya. Siya ang pinuno ng tribo namin. Kaya nga ayoko makilala mo siya Natatakot ako na matakot ka rin sa kanya. Ano ka ba naman, mahal? Wala naman siguro kung dapat ikatakot sa tatay mo. Dahil malinis naman ang intensyon ko sa'yo. Kita mo naman kahit 5 taon na tayo, hindi pa rin kita nakakasiping, di ba? Dahil bukod sa sinabi mong hindi ka pa handa, nire-respeto talaga kita. Kaya isang patunay yon na wala akong masamang intensyon sa'yo. Tipid ng ngiti na lamang ang sinagot sa akin ni Mariana. Kaya mahigpit ko na lamang na hinawakan ang kanyang kamay. Nang tuluyan ng magdilim, laking pasasalamat ko nang may makita kaming kangga na masasakyan namin papunta sa tribo ni Mariana. Nang lingunin ko na ang nobya ko para ipaalam na may paparating na sasakyan, natigilan ako nang makita ko na tinakpan niya ang kanyang muka gamit ang isang malong. Kaya natakpan ang buong mukha niya
pati na rin ang mahaba niyang buhok. Pakiramdam ko tuloy na parang meron siyang pinagtataguan sa ayos niyang ganoon. Pero naisip ko na lamang na baka dahil gabi na kaya naglagay na siya ng tela sa kanyang ulo para hindi siya gaanong malamigan. Iba pa naman ang lamig sa probinsya dahil kahit saan ka tumingin ay maraming puno na nagpapapresko talaga sa simoy ng hangin. Ibang-iba sa syudad ang kanilang lugar. Manong, magandang gabi ho. Pwede ho ba kami makisakay sa kangga nyo? Nako, abay maswerte kayong dalawa. At ako na ang huling masasakyan nyo na daraan dito. Bukas na ulit ang susunod na dadaan na kangga sa lugar na ito. Ako nga pala si Mang Dagul. Ako naman ho si Kiel. Nako, mukhang maswerte ho pala kami sa pagdating nyo. Anong oras na rin ho kasi? Halos maghapon na kaming bumibiyahe. Habang kausap ko si Mang Dagul, napapansin ko na pasulyap-sulyap siya sa gawin ni Mariana na para bang inaaninag niya ang mukha ng kasintahan ko. Pero dahil natatakpan nga ito ng Manong, kaya ibinalik na lamang na matandang lalaki ang tingin niya sa akin. Saan ba kayo pupunta? Halatang pagod na kayo ng kasintahan mo eh. Saan nga ang lugar niyo, mahal? Sa tribo ni Amang Isyo. Ha? Ano? Kahit na hindi ko masyadong nakita ang itsura ng matandang lalaki dahil madilim na sa pwesto namin, dinig na dinig ko naman sa boses niya ang sobrang pagkabigla na may halo pang takot. Muli siyang napatingin sa gawin ng kasintahan ko na para bang pilit niyang tinitignan ang mukha ni Mariana. Napansin ko naman na lalong sumiksik sa may likuran ko si Mariana at naisip ko na baka naiilang siya sa tingin ng matandang lalaki. Kaya naman medyo umabante ako para mas makaharap ang matanda. May problema ho ba, Mang Dagul? Pwede mo bang ulitin kung saan kayo magpapahatid? Sa tribo ni Amang Isyo. Ay nako, hindi ko kayo mayahatid. Pasensya na. Nataranta ako ng mabilis na pinalo ng lubid ni Mang Dagul ang kalabaw. At agad namang lumakad ang kalabaw na para bang pinagmamadaling umalis ng matanda. Bigla akong nag-alala dahil alam kong wala na kaming ibang masasakyan ni Mariana kapag hindi pa kami nakasakay ng mga sandaling yon. Dahil galing na nga sa mismong bibig ng matandang lalaki, nasa na ang huling daraan na kangga. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa at mabilis akong tumakbo para humarang sa daraanan ng kalabaw. Buti na lamang at hindi naman ganun kabilis ang takbo ng kalabaw, kaya napahinto yun kaagad. Mang Dagul, bakit mo bigla kayong umayaw? Magbabayad naman ho kami kahit magkano. Umalis ka na dyan, iho. Malinaw ang sinabi ko. Hindi ko kayo maihahatid doon. Huwag kang humarang dyan. Alis! Umalis ka na! Bakit nga ho? Ano ho bang problema? Basta! Umalis ka na dyan! Manong naman, huwag niyo naman hong gawin sa amin to ng girlfriend ko. Anong oras na ho? At saka sa inyo na ho galing na wala nang ibang sasakyan na dadaan dito. Kahit maghintay pa kayo hanggang bukas, walang maghahatid sa inyo sa tribo na yon. Ako na nagsasabi. Bakit ho? Ano bang problema? Bakit hindi mo itanong sa kasintahan mo? Saka, bukod doon, alam mo ba kung anong klaseng lugar ang pupuntahan mo? Hindi ho. Hindi ko ho kayo maintindihan, Manong eh. Basta, umalis ka na dyan na makalis na ako. Tabi! Muli niyang tinapik ng lubid ang kalabaw. Pero hindi pa rin ako nagpatinag sa kinatatayuan ko. Nagpumilit pa rin ako. Dahil kung hindi ko yun gagawin, ay malabong makarating kami sa tribo ni Mariana. Napatingin pa ako sa may likod ng kangga kung saan nanatili pa rin na nakatayo roon ang kasintahan ko at nakatanaw lamang sa akin na para bang hindi siya nababahala na tinatanggihan kami ngayon na nag-iisang pag-asa namin para marating ang kanilang tribo. Pakiramdam ko tuloy ay sanay na siya na matanggihan at parang inaasahan na talaga niya na mangyayari ito. Pero dala na rin siguro ng sobrang pagod sa maghapon na biyahe, naging mapilit na ako sa matandang lalaki. Manong, maawa naman ho kayo sa amin oh. Hindi ho ba kayo nakukonsensya na iiwan niyo kami ng girlfriend ko dito sa gitna ng gabi? Pagod na ho talaga kami sa biyahe. Pakiusap naman ho. Ayoko nga maghatid sa lugar na yon. Sana maintindihan mo rin. Kaya umalis ka na riyan. Mang Dagul, nagmamakaawa ho ako sa inyo. Nakikiusap po ako. Baka naman ho pwede nyo kaming pagbigyan ng makasakay. Pagod na ho talaga kami.
Hindi mo ako naiintindihan eh. Kahit o doblehin ko pa yung babayad namin. Ayos lang po sa akin. Basta may ihatid nyo na po kami. Nakita ko na nag-isip ng matagal ang matandang lalaki. Halata pa rin sa mukha niya ang pag-aalinlangan na pumayag. Hanggang sa makalipas ang ilang segundo, napabuntong hininga na siya at saka nagsalita. O siya, sige na. Kung hindi lang ako naaawa sa iyo eh. Talaga ho? Ihatid nyo na kami? Oo. Pero hindi ko kayo ihatid sa mismong looban ng tribo. Hanggang sa may bukana ko lamang kayo ibababa. Tapos lakarin nyo lang yung papasok na daan. Sige ho. Ayos na ho sa amin yun, Mang Dagul. Pahag na ho kami dyan. Sige na, sige na. Tatawagin ko na po yung girlfriend ko. Mahigit kalahating oras nga ang itinagal ng biyahe namin papunta sa tribo. Tahimik lamang kaming tatlo. Kanina pa kasi walang kibo sa tabi ko si Mariana. Nang marating na namin ang lugar na sinasabi ni Mang Dagul, huminto na ang kangga. At doon pa lamang nagsalita si Mang Dagul at ipinaalam niya sa amin na hanggang doon na lamang niya kami maihahatid. Nagmadali naman kaming bumaba ni Mariana at pagkatapos nun ay binayaran ko ang matandang lalaki. Ni hindi man lang nagpasalamat sa akin ang matanda at hindi na rin niya hinintay na makapagpasalamat kami ng kasintahan ko dahil mabilis na niyang pinatakbo ang kalabaw at saka umalis ng walang lingon-lingon. Hindi ko na lamang siya pinansin at hinarap na si Mariana. Doon ko palang din nakita na natanggal na rin niya ang malong sa kanyang ulo. Nang magsimula ng maglakad si Mariana, ay sumunod na rin ako. Buti na lang talaga at may charge pa ang cellphone ko. Dahil yun ang ginamit namin na flashlight para matanglawan ang dinadaanan namin na makitid na daan. Medyo bumilis ang kabog ng puso ko dahil sa takot na baka may bigla na lamang lumabas na kung ano sa mga nagtataas ang talahib sa magkabilang gilid namin. Idagdag pa ang pag-iisip na baka may ahas na bigla na lamang tumuklaw sa paa namin ni Mariana. Pero nang makita ko na kahit konti ay walang takot sa ekspresyon ng mukha ng kasintahan ko, pinilit ko na rin na hindi matakot. Mga kulang-kulang 10 minuto rin ang nilakad namin ni Mariana hanggang sa may matanaw na akong 3 malilit na bahay sa isang lugar na napapalibutan naman ng bakod. Ay, nandito na tayo. Ay, sa wakas, nakarating na rin tayo. Alam kong pagod na pagod ka na kasi kanina ka pa walang imik eh. Ganyan ka pa naman kapag napapagod ka. Kung alam mo lang kung bakit ako tahimik. Ha? Ano yun, mahal? May sinasabi ka ba? Wala. Tara na. Siguradong gising pa ang mga tao dyan sa tribo dahil hindi pa patay ang mga sulo. Baka hinihintay talaga nila ang pagdating natin. Sana gising pang tatay mo para magkakilala na kami. Hindi na ulit nagsalita pa si Mariana. Siya na lang ang nagbukas ng tarangkahan at dire-diretso na kaming pumasok doon. Amang, nandito na ho kami. Bakit ang hina ng boses mo? Madidilig niya ba tayo? Diyan ka lang sa likod ko. Ako munang haharap kay Amang. Natigilan ako nang may sumulpot na 3 lalaki na mga nakahubad. Tanging shorts lamang ang suot nila. Moreno silang lahat. Malalago ang kanilang buhok na para bang hindi uso sa kanila ang shampoo. Nagsalita ang isang lalaki na may katangkaran at ito ang malakas na tumawag kay Amang Isyo na tinutukoy na ama ni Mariana. Hindi nagtagal may lumabas nga na isang matandang lalaki sa bahay na nasa pinakagitna. Maliit na lalaki lamang ito dahil halos kuba na ito sa katandaan. Puti na rin ang buhok nito at may kapayatan ang katawan. Marian? Ikaw nga? Ako nga ho, Amang. Buti namat naisipan mong bumalik dito. Matagal ka na namin hinihintay. Akala namin tatalikuran mo na talaga ang angka natin at hindi na babalik pa rito sa tribo. Pwede ho bang wag na muna natin pag-usapan yan? May kasama ho ako. Magandang gabi ho. Siya na ba yun? Hindi ho, Amang. Kasintahan ko ho siya. Dinala ko siya rito para personal niyo ho siyang makilala. Magandang gabi ho, Amang. Ako nga ho pala si Kel. Matagal na ho kami magkasintahan ng anak nyo. Ikinagagala ko po kayo makilala. Sa wakas po nagkita na rin po tayo. Matagal na rin ho kasing
Gusto ko kayong makilala eh. Lalo na ho at sa susunod na taon ay balak na ho namin magpakasal ni Marian. Napansin ko na nagkatingin ng tatlong lalaki na nasa likod ni Amang Isyo. At pagkatapos ay ibinalik ulit nila ang tingin sa akin. Hindi ko maintindihan, pero parang may kakaiba sa mga tingin nila na hindi ko naman mawari kung ano. Ikinagagal ako makilala ka, iho. Masaya rin ako nakaharap ka ng personal. Siyempre naman ho, formal ko ho kasing hihingin sa inyo ang kamay ng unika iha nyo para mapatunayan ko rin ho sa inyo na malinis ho ang intensyon ko para kay Marian. Alam ko naman yon, iho. Ang pagpunta mo pa nga lang dito sa tribo namin ay isang patunay na mahal mo nga ang anak ko. Buti nga't napilit mo siya na bumalik dito nakasama ka. Oo nga ho, kung alam nyo lang ho. Napakatagal ko na hong gusto kayo makilala ng personal. Itong si Marian lang ho ang tumatanggi. Talaga ba? Totoo ba yon, Marian? Pagod na ho kami ni Kiel. Dahil sa halos isang araw namin biyahe papunta rito. Kaya kung maaari lang ho, baka pwedeng makapagpahinga na kami. Bukas na lang sana natin ituloy itong usapan na to. Sige, iginagalang ko naman ang gusto mong mangyari, anak. Kayo na ang gumamit itong isang kubo at lilipat na lang ako sa kabila kasama itong pinsan at tiyuhin mo. Magpapaalam pa sana ulit ako kay Amang Isyo. Pero mabilis nang hinawakan ni Marian ang kamay ko at hinigit niya na ako papasok sa loob ng bahay. Nakita ko pa na sinarado niya na maigi ang pintuan. Sumunod na rin ako nang pumasok siya sa isang kwarto. Matulog na tayo. Ayos ka lang ba, mahal? Bakit parang hindi ka mapakali? Wala to. Pagod lang ako, Kiel. Pwede bang matulog na tayo? Basta bukas gumising tayo ng maaga. Tapos sabihin natin kay ang mga plano natin. Pagkatapos nun umuwi na tayo agad. Sige na, matulog na tayo. Hindi kita maintindihan kung bakit parang nagmamadali ka masyado. Mukha namang walang problema sa tatay mo. Pinagbigyan na kitang makilala siya. Kaya ano pa bang inirereklamo mo dyan? Matulog na tayo, Kiel. At tuluyan na nga siyang nahiga sa papaga. Tinalikuran niya ako. Pahiwating na tinatapos niya na ang pag-uusap naming dalawa. Lihim na lamang akong napabuntong hininga at hindi na rin nakipagtalo pa. Hindi ko maintindihan kung naninibago ba ako o namamahay lamang. Dahil bigla na lamang akong naalimpungatan sa gitna ng gabi. Madilim ang silid namin dahil wala namang dikuryenteng ilaw doon. Kaya kinapakapa ko na lamang ang tabi ng higaan ko. Dahil bala ko sanang yakapin muna si Mariana bago ako matulog ulit. Pero agad akong napabalikwas ng bangon mula sa higaan nang makapakong wala siya roon. Marian? Marian? Nasaan ka? Walang sumagot sa tawag ko. Kaya sigurado ko na wala rin siya sa loob ng kwarto na yon. Dahil doon ay napilitan akong bumangon at lumabas ng silid. Wala pa rin akong makita sa paglabas ko ng kwarto. Dahil ang sulo lamang mula sa labas ng bahay ang nagbibigay ng konting liwanag sa paningin ko. Kaya lumapit ako sa nakasaradong pintuan para buksan yon para pumasok ang liwanag sa loob ng kubo. Nang buksan ko yon, babalik na sana ako sa paghahanap kay Mariana. Bigla akong napatigil ng may matanaw akong babae sa di kalayuan. Hindi ako pwede magkamali. Alam kong babae yun. Dahil sa haba ng buhok nito naaabot hanggang ibaba ng puwet. Hindi ko sigurado kung ganoon din ba ang haba ng buhok ni Mariana. Pero nang maalala ko na siya nga lang pala ang nag-iisang babae sa tribo, inisip ko na siya kagad yun. Pero ang ipinagtataka ko lamang ay kung saan siya pupunta ng ganoong oras at bakit siya walang saplot. Nakaramdam ako kagad ng pag-aalala. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip at lumabas na ako para sundan kung saan siya pupunta. Hindi ko na pinansin ang dilim na tinatahak kong daan dahil ang mahalaga lamang sa akin ng mga oras na yon ay ang makita si Mariana. Habang tahimik akong naglalakad sa may kakahuyan, agad akong natigilan nang may makita akong nagliliwanag sa may hindi kalayuan. May naririnig na rin akong mahihinang boses na nagsasalita. Kung saan nakilala ko na kagad kung sino yon.
Si Amang Isyo ang nagsasalita. Bakit ang tagal mo? Kanina pa kami naghihintay sa'yo dito. Hinihintay ko pa si Marian. Akala ko sasama siya. Pero wala na siya sa loob ng silid niya nang silipin ko siya ron. Ha? Narinig ko bang binanggit niya si Marian? Nagtataka ako sa narinig ko. Buong akala ko ay si Marian ang sinusundan ko. Pero mukhang hindi pala. Tumigil na ako sa paglalakad ng ilang hakbang na lamang ang layo sa kanila. Nagkubli ako sa matataas na talahib at sinilip na lamang ang nangyayari doon. May apoy na nagbibigay ng liwanag sa kanila. Nakatalikod mula sa paningin ko ang babaeng nakahubad. Wala siyang kahit na anong saplot sa katawan. Nakaharap siya kay Amang Isyo hanggang sa hindi nagtagal. Mabilis kong iniyuko ang ulo ko nang makita ko na may dumating na 3 lalaki. May buhat-buhat silang malaking sako na hindi ko alam kung anong laman. Ano kayang ginagawa nila dito sa ganitong oras ng gabi? Tsaka, sino kaya yung babaeng yun? Hindi ba siya si Marian? Ang alam ko ang sabi niya sa akin, siya lang ang nag-iisang babae dito sa tribo nila. Ang tagal nyo naman! Ang bagal-bagal nyo talagang kumilos! Oo nga. Bilisan niyo, nagugutom na ako eh. Ano pang hinihintay nyo? Tanggalin nyo na yan sa pagkakasako nang makapagsimula na tayo. Mabilis namang sumunod ang 3 lalaki sa utos ni Amang Isyo. Kitang-kita ko kung paano nila itinaktak ang laman ng sako. Akala ko ay kung ano lamang ang laman doon. Kaya agad kong sinundan ng tingin ang bumagsak na laman noon sa lupa. Nanlaki ang aking mga mata at mabilis pang itinakip sa bibig ko ang aking kamay. Nakita kong bumagsak ang katawan ng tao mula sa sako. Wala nang buhay ang lalaking nakasilid doon. Iisa pa rin lang ang nakuha niyo. Mabuti na yung merong isa kaysa wala. Sa tingin mo ba kakasya sa ating 5 ang isang tao, Amang? Alam mo naman, mahirap na ang mga tao rito sa lugar natin. Mahirap nang makahanap. Pues, simulan niyo ng gawa ng paraan. Hindi kakasya sa atin ang iisang tao lang, lalo na sa akin. Baka gusto niyong tipirin ko rin kayo. Yun na nga lang ang gagawin niyo eh. Hindi niyo pa magawa ng tama. Sige na, sige na. Gagawa na kami ng paraan. Kung kinakailangan na pumasok na kami sa mga bahay-bahay, gagawin namin yon. Dapat lang. Dahil hindi tayo pare-parehong magiging malakas kung kulang ang pagkain natin. Sige na. Tama na tong pagtatalo na ito. Kumain ka na nang mapakain mo na kami. Hindi ko pa rin naiintindihan ang pinag-uusapan nila. Pero mas lalong nablangko ang utak ko nang pumihit na ng konti ang babaeng nakatalikod sa gawi ko. Kaya nakita ko na ang mukha niya. Si Marian ang babaeng yun. Pero nawala na sa mukha niya ang atensyon ko. Dahil muli na namang nanlaki ang aking mga mata at binalot na ako ng takot. Nang makita ko mismo ng 2 mata ko ang paggalaw ng kusa ng mahahabang buhok ni Mariana. Mas humaba pa yun lalo at kusang gumapang papalapit sa nakahandusay na katawan ng patay na lalaki. Nang lumapat ang buhok sa katawan ng patay, nag-iba ang kulay ng buhok ni Mariana. Naging kulay pula yun na nagliliwanag. Umangat sa ere ang katawan ng lalaki. At ang mas ikinagulat ko, umangat yun dahil sa pagkakabuhat ng buhok ni Mariana. Ano ba itong nakikita ko? Totoo ba to? O baka naman nananaginip lang ako? Siguruhin mong masisip-sip mo ng mabuti ang dugo ng patay na yan. Hindi tayo pwede magsayang ng kahit isang patak ng dugo niyan. Dugo? Ano bang klaseng halimaw sila? Mula sa pwesto ko'y nakita ko ang pag-iiba ng anyo ni Mariana. Naging matulis ang kanyang mga ngipin at nagkaroon ng kulubot na balat ang kanyang noo hanggang sa kanyang mata. Doon na ako tuluyang napaupo mula sa pinagtataguan ko. Pero kahit na napaupo na ako sa lupa, tanaw ko pa rin mula sa pagitan ng mga talahib ang ginagawa nila. Kitang-kita ko kung paano nito sinipsip ang dugo ng bangkay. Parang natuyong puno ang katawan nun na kusa na lamang bumagsak sa lupa. Tapos na. Nasipsip ko na ang lahat ng dugo ng lalaking yan. Mabuti. Ngayon, ibahagi mo na sa amin ang nasipsip mo.
Siguraduhin mo lang na mas maraming ibabahagi mo sa akin. Pantay-pantay lang ang magiging pagbabahagi ko ngayon. Mas kailangan ko ng mas maraming lakas. Baka nakakalimutan nyo. Kailangan ko ng dagdag na lakas. Dahil sisipingan ko pa ang dayo. Dayo? Sinong tinutukoy niyang dayo? Ako bang tinutukoy ni Marian? Kung sa bagay, may punto ka. Kailangan mo na masipingin ang lalaking yon sa lalong madaling panahon. Kailangan na natin magparami ng angkan. Kaya nga, pumuesto na kayo at magbabahagi na ako ng lakas. Lumuhod sa harapan ni Marian ang kanyang ama at ang tatlong lalaki. Muli na namang gumalaw ang buhok nito at nahati yun sa 4 na bungkos. Isa-isang lumapit sa 4 na lalaki ang dulo nito. Gumalaw yun at pumasok sa bibig ng mga kalalakihan. Muli na namang naging kulay pula ang buhok ni Mariana. Para itong naging host na nagsasali ng dugo sa bibig ng 4 na lalaki. Hindi nagtagal ay nagsiungulan sila ng malakas na parang mababangis na hayop sa gubat. Nag-iba rin ang itsura nila. Doon ko napagtanto na hindi sila mga normal na tao. Halimaw? Halimaw silang lahat? Pati si Marian? Kailangan ko na makalis dito sa lalong madaling panahon. Dahil kundi, baka ako nang susunod nilang lalapain. Halos pagapang na akong lumayo sa lugar na yon. Pigil-pigil ko ang sarili kong hininga sa takot na baka makagawa ko ng ingay na malaman nila na nakita ko ang lahat. Dahil kapag nangyari yun, sigurado ko na hindi sila magdadalawang isip na kitlin din ang buhay ko. Halos maligaw ako sa kaba. Pero buti na lamang at nakabalik naman ako sa loob ng bahay nang walang nakakapansin sa akin. Mabilis kong sinarado ang pinto habang hinahabol ko ang paghinga ko. Kiel, saan ka galing? Napahawak ako bigla sa aking dibdib nang marinig ko ang pamilyar na boses ng kasintahan kong si Mariana. Agad din akong napasandal sa nakasaradong pintuan at kahit hindi ko nakikita ang sariling ekspresyon ng mukha ko, alam kong magkahalong gulat at takot ang nakita ni Marian sa akin. Napatingin ako sa buong itsura ng kasintahan ko. Ibang-iba siya sa nakita ko sa labas. Ang ipinagtataka ko lamang, paano siya nakabalik agad dito sa loob ng bahay? Samantalang sigurado ako na iniwan ko siya sa kakahuyan. Lumapit siya sa akin na may pag-aalala sa kanyang mukha. Gustuhin ko mang umatras mapalayo. Hindi ko na magawa dahil pintuan na ang nasa likod ko. Kiel, bakit parang namumutla ka? Bakit parang pawis na pawis ka? Saan ka ba galing, ha? Magsalita ka nga. Anong... Paanong... Ha? Umayos ka nga sa pagsasalita mo. Hindi kita maintindihan. Paano ka nakarating dito kagad? Hindi ba nandun ka sa may kakahuyan? Kakahuyan? May nakita ka ba? Anong nakita mo? Magsalita ka, mahal. Nakita... Alin? Ano nakita mo? Magsasalita na sana ako para sagutin ang kanyang tanong. Pero pinigilan ko ang aking sarili. Pakiramdam ko tuloy ibang babae na ang nasa harapan ko kaysa sa nakita ko sa may kakahuyan. Pero sigurado ko na si Marian yun dahil malinaw sa akin ang nakita kong mukha kanina. Dahil doon kaya naisip ko na hindi ko pwedeng ipaalam sa kanya na nalaman ko na ang tunay niyang pagkatao, na isa siyang halimaw. Dahil kapag nangyari yun, baka hindi na ako makalabas ng buhay sa lugar na yun. Pakiramdam ko tuloy wala na akong pwedeng pagkatiwalaan bukod sa sarili ko. Kahit nasasaktan ang puso ko dahil sa tagal na namin magkarelasyon ni Mariana, nabigla talaga ako sa lihim na kanyang tinatago. Kailangan ko pa rin na unahin at iligtas ang sarili ko. Wala, mahal. Baka namalikmata lang ako dahil naalimpungatan lang ako kanina eh. Wala pa ako sa tamang wisyo. Sigurado ka ba, mahal? Oo naman. Ikaw, saan ka ba galing? Pumunta lang ako sa banyo. Sigurado ka? Oo naman.
Tapos pagbalik ko kanina sa kwarto natin, wala ka. Kaya lumabas ulit ako para hanapin ka. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala nang hindi kita makita sa kwarto natin. Huwag mo nang uulitin yun, mahal ha. Huwag kang lalayo sa akin nang walang paalam. Dito ka lang lagi sa tabi ko. Naiintindihan mo? Oo naman. Pasensya na kung pinag-alala kita. Hayaan mo, mahal. Makakaalis na rin naman tayo bukas eh. Napag-usapan na rin naman natin na aalis tayo agad dito, hindi ba? Wala nang magagawa si Amang para pigilan tayo. Hindi na ako nakasagot pa kay Mariana. Hindi ko kasi alam kung pinapaikot lang niya ako ng mga sandaling yun na. Kaya naman mas pinili ko na lamang na manahimik. Inabukasan na. Nagising ako na wala na naman sa tabi ko si Mariana. Kaya naman agad na akong bumangon mula sa pagkakahiga ko. Lumabas ako ng bahay nang marinig ko ang mga boses sa labas. Doon ko naabutan si Amang Isyo habang kausap si Mariana. Agad akong napaatras nang maalala ko ang mga nasaksihan ko kagabi. Pero dahil ayoko magpahalata sa kanila na may nalalaman ako, ngumiti na lamang ako sa kanila at binati sila ng magandang umaga. Ngumiti pabalik sa akin si Mariana. Pero mas malapad ang pagkakangiti niya sa akin ngayon na. Agad ko ring napansin na iba na ang suot niyang damit kesa sa damit na ipinagtulog niya kagabi. Nang makalapit siya sa akin ay agad niyang ipinulupot ang kamay niya sa braso ko. May kasama pang marahan na paghaplos na medyo nanibago ako dahil hindi naman ganun kung humawak sa akin si Mariana. Nang mga sandaling yun wala pa rin akong kaalam-alam na ibang babae na pala ang nasa harapan ko. Mabuti naman at gising ka na, mahal. Ay, maaga ka palang nagising. Bakit hindi mo ako ginising, mahal? Masyadong mahimbing pa kasi ang tulog mo kanina. Kaya hindi na kita inabala. Ganun ba? Nakausap mo na ba si Amang tungkol sa balak natin? Anong balak? Anong tinutukoy mo? Ha? Nakalimutan mo na ba? Hindi ba aalis na tayo ngayong araw? Aalis na kayo? Ha? Anong kayo? Hindi ba tayo? Napansin ko na medyo natigilan si Marian sa sinabi ko. Napaiwas siya ng tingin at parang nataranta siya. Nang magsalita siya ulit, ay kapansin-pansin na ang pagkautal niya. Ay, oo nga. Ang ibig ko sabihin ay tayo. Nagkamali lang ako. Tama ba yung narinig ko na may pinag-uusapan kayo na aalis? Oo, Amang. Napag-usapan po kasi namin ni Mare na aalis na lang ho kami ngayong araw. Pinagbigyan lang ho kasi ni Mare yung kahilingan ko eh. Muling nagkatinginan ng mag-ama. Parang may pinag-uusapan silang dalawa. Gamit lamang ang kanilang mga mata. Hindi ko man maintindihan pero nakaramdam ako ng kaba sa palitan nila ng tingin. Mas makakabuti siguro kung hindi mo na kayo aalis. Oo nga, mahal. Tama si Amang. Huwag muna tayong umalis. Ha? Pero hindi ba ikaw ang mapilit na umalis sa tayo ngayon? Bakit biglang nagbagong isip mo? Hindi ko maintindihan eh. Parang sumama kasi ang pakiramdam ko ngayon eh. Kaya pwede bang ipagpaliban muna natin ang pag-alis natin ngayon? Pero kasi Masama talaga ang pakiramdam ko, mahal eh. Magpapasama nga sana ako sa'yo pabalik sa kwarto natin eh. Para makapagpahinga ako. Talagang masakit ang ulo ko eh. Pwede mo ba akong samahan? Sige Nakjel, huwag ka nang kumontra. Samahan mo ng anak ko. Baka kumapano pa yan. Sige ho. Kahit na nag-aalangan ako, wala na akong nagawa pa kung hindi ang pumayag. Dahil aminin ko man o hindi, nag-alala rin ako sa kalagayan ni Mariana sa pag-aakala na masama talaga ang pakiramdam niya. Bumalik kami sa loob ng kwarto. Nauna akong pumasok habang siya naman ay nakasunod. Siya pa nga nagsarado ng pintuan ng silid namin. Kung saan ay napansin ko na nilakpan niya yun. Nakaramdam ako ng konting kaba, pero hindi ko yun pinahalata. Masyado na rin kasi magulo ang utak ko. Dahil akala ko'y makakalis na ako sa tribo na yun, pero hindi pa pala. Sa likod ng utak ko,
Nagpaplano na ako ng susunod kong hakbang. Hindi ko rin kasi talaga inaasahan ng bigla ang pagbabago ng isip ni Mariana. Pakiramdam ko tuloy, parang nag-ibang tao na naman ang kaharap ko. Halika. Mahiga ka rin dito sa tabi ko, mahal. Ikaw na lang magpahinga, mahal. Kagigising ko lang kasi. Pero gusto kong katabi ka habang nagpapahinga ako. Wala ka rin namang gagawin sa labas eh. Hindi ko mapigilan na mapalunok ng laway sa paraan ng pagsasalita ni Mariana. Sa tingin ko'y may kasamang pangaakit ang pananalita niya. Naninibago ko dahil kahit kailan, hindi naman siya naging ganun sa amin dalawa. Bilang isang lalaki, nararamdaman ko para bang gusto niya na may mangyari sa amin. Napatitig tuloy ako kay Maria ng ilang segundo at mukhang napansin naman niya kagad yun. Kaya unti-unting nawala ang ngiti niya sa labi. Sa tingin ko ay naramdaman niyang nahihiwagaan ako sa mga ikinikilos niya. Dahil katulad nga ng sinabi ko, sa ilang taon na magkarelasyon kami ni Mariana, wala pang nangyayari sa amin kahit na isang beses. Hanggang halik lang talaga kami at nirespeto ko siya ng matagal na panahon. Pero bakit ganito ang ikinikilos niya ngayon? Sige. Hindi na kita pipilitin kung ayaw mo akong samahan na magpahinga. Pasensya ka na, mahal. Medyo masakit na rin kasi ang likod ko sa kakahiga eh. Lalabas na muna ako. Nakakaya naman kasi sa tatay mo kung hindi ako tutulong, di ba? Kaya na ni Amang yun. Tutulong na rin ako. Napansin ko kasi na wala yung 3 lalaki na kamag-anak nyo. Nasaan sila? May pinuntahan ba? Ha? Hindi ko alam. Nagising na lang ako na wala na sila. At kami na lang ni Amang ang nandito. Baka may pinuntahan. Sige, lalabas na muna ako ha. Magpahinga ka lang dyan. Tutulong na muna ako sa paghahanda ng pagkain sa labas. Sige, ikaw ang bahala. Kahit ramdam ko na napipilitan lamang si Maria na sumang-ayon sa gusto kong mangyari, ay pumayag pa rin siya. Doon na rin kagad ako na lumabas. Dahil ang totoo niyan, wala naman talaga sa plano ko ang tumulong. Pero nararamdaman ko na yun na ang tamang pagkakataon ko para makatakas ako sa lugar na yun. Bukod sa masama ang pakiramdam ni Mariana, hindi ko rin kasi nakita yung 3 lalaki na kasama nila. Kaya mas malaki ang tsansa ko na makatakas ng tuluyan. Masakit para sa akin ay iwan ang babaeng pinakamamahal ko sa tribo na yun. Pero kailangan ko yung gawin. Dahil kung hindi, siguradong mamamatay ako. Lalo na at malinaw pa rin sa alaala ko na halimaw silang lahat. Paglabas ko ng kubo, ay nakita ko ang gulat sa mukha ni Amang Isyo nang magkasalubong ang aming mga mata. Kahit nasa dibdib ko pa rin ang takot, hindi ko yun pinahalata sa matanda. Anong ginagawa mo rito, iho? Akala ko may sasamahan mo anak ko sa pamamahinga. Hindi na ho. Kagigising ko lang din ho kasi. Iniwan ko muna si Marian doon para makapagpahinga. Tutulong na lang po ako sa inyo dito. Dahil napansin ko na mag-isa lang kayo dito na naghahanda ng pagkain. Nasaan ho ba yung iba? Pinababa ko muna sa bayan para makabili ng karning baka na iuulam natin ngayong tanghalian at hapunan. Sigurado naghahagilap na naman sila ng tao na kakainin nila. Ano sinabi mo, iho? May sinasabi ka ba? Wala ho. Ang ibig kong sabihin, napansin ko po na parang paubos na yung panggatong nyo eh. Siguradong kakailanganin nyo ng maraming panggatong para sa karning baka. Nang sa ganun, mapalambot nyo ng husto. Total, wala naman po akong ginagawa. Ako na lang po maghahanap ng panggatong. Nako, wag na, iho. Pagbalik na lamang ng 3, sila nang gagawa nun. Nakakahiya naman at bisita ka pa naman namin. Kung ako sa'yo, bumalik ka na lamang doon sa silid ni Mary Ann, ni Marian, at samahan mo na lamang siya doon na magpahinga. Wag na ho, Amang. Gusto ko talaga makatulong sa inyo eh. Wag ho kayong mag-alala. Babalik din naman kagad ako eh. Diyan lang ho ako maghahanap sa tabi-tabi. At mamaya ho, pagkatapos, saka ko babalik si Marian sa kwarto namin. Magpapagod lang po ko ng katawan ng konti. Nakita ko na napaisip ng konti yung matandang lalaki sa sinabi ko. Halata rin na nag-aalinlangan siya na pumayag. Pero sa huli sumang-ayon na rin siya sa sinabi ko. Kaya naman hindi na ako nagsayang pa ng oras at nagpaalam na kagad sa kanya para makapunta na ako sa may kakahuyan. Habang papalayo ko sa kanya,
Normal lamang ang bilis ng paglakad ko. Ngunit nang makalayo-layo na ako ng konti sa kanya, doon ko na medyo binilisan ang paglalakad ko. Hindi ko rin mapigilan na lumingon habang humahakbang sa takot na baka sinusundan niya ako. Napapatingala rin ako dahil napapansin ko na dumidilim na ang paligid. Bukod sa maraming puno ang humaharang sa liwanag ng langit, makulimlim din na para bang anumang oras ay babagsak ang malakas na ulan. Kailangan ko na makaalis dito. Kailangan ko na makalayo. I'm sorry, Marian. Mahal kita. Alam ng Diyos yan. Pero hindi ko isusugod ang buhay ko para sa isang relasyon na puro kasinungalingan. Pinaglihiman mo ko, Marian. Pasensya ka na. Naputo ng malakas na pagsigaw ko nang maramdaman ko ang isang kamay na tumakip sa bibig ko. Buong akala ko'y hinuli na ako ng kung sino man sa tribo, kaya pilit akong nagpupumiglas. Naramdaman ko na lang na malakas na sinandan ng kung sino mang tao na yon ang likod ko sa puno at sa kanya ko hinarap. Nakatakip pa rin ang kamay niya sa aking bibig nang mamukhaan ko kung sino siya. Sumenya siya sa akin na tumahimik at wag akong sisigaw. Tumango naman ako bilang pagsangayon. Mang Dagul, anong ginagawa niyo rito? Akala ko ba hindi kayo tatapak sa tribo na to? Iyon ang sinabi niyo sa akin nung hinatid niyo kami rito nung isang gabi. Maniwala ka man o sa hindi, nandito ako para tulungan ka sana. Tulungan ho ako? Oo, hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Nag-alinlangan akong sabihin sa'yo nung unang beses kitang makita dahil kasama mo yung kasintahan mo. Pero nilamon ako ng konsensya ko. Kaya kahit na ayokong tumapak sa lugar na ito, ginawa ko ngayon para mabigyan kita ng babala. Umalis ka na sa lugar na ito, iho. Iligtas mo ang sarili mo. Mga halimaw ang buong angka na yon. Mga aswang sila na tinatawag na kubot. Aswang? Oo. Mga kubot ang tawag sa kanila sa lugar na ito. Kumakain sila ng tao. Sinisip-sip nila ang dugo ng kanilang biktima gamit ang humahaba at gumagalaw nilang mga buhok. Tama ho kayo. Yun nga hong nakita ko kagabi. Nasaksihan mo ang ginawa nila? Ibig sabihin may pinatay na naman silang taga rito sa amin. Oo, isang lalaki yung nakita ko. Kung ganon, iba palang binabalak sa iyo ng angka na yon. Po? Anong ibig niyo sabihin, Mang Dagul? Buong akala ko'y ikaw ang susunod nilang bibiktimahin. Pero dahil buhay ka pa rin hanggang ngayon, sa tingin ko'y iba ang balak sa iyo ng angka ng mga kubot. Sinasabi mo may kasintahan ka? Oo, yung kasama ko kahapon. Sino sa kambal ang kasintahan mo? Ho? Kambal? Parang tumigil ang ikot ng mundo ko nang marinig ko ang tanong na yon ni Mang Dagul sa akin. Wala kasi akong kaalam-alam na may kakambal pala si Mariana. Hindi mo alam? Kambal na babae ang anak ng pinuno ng tribo na yon. Yung isa, yun ang pinaniniwalaan na pinakamalakas na kubot. Ang pangalan niya ay Mariana. Maganda siyang babae. Maganda ang kanyang katawan at nakakaakit ang itsura niya. Kaya marami na rin siyang lalaki na bibiktima. Walang puso ang pangalan na kambal na tinatawag nilang Amang Isyo. Habang yung isang kambal, ang balita ko hindi yun napapagawi rito sa tribo dahil lumayas ito. Wala masyadong nakakaalam sa pagkatao ng kakambal ni Mariana. Pero ang alam ko lang, Marian ang pangalan ng kakambal niya. Marian? Siya ho yung kasintahan ko. Ibig sabihin, hindi mo kasintahan ng masamang kubot. Kaya pala naninibago ko sa kinikilos ni Marian. Kaya pala kanina lang, para niya akong inaakit. Para ba nagpapahiwatig siya na gusto niya may mangyari sa amin. Samantalang hindi naman ganoon si Marian. Sa tagal na ho namin magkasintahan, hindi pa ho kami nagsisiping. Mukhang alam ko na ang balak ng angka na yun sa'yo, iho. Ha? Ano ho? Gagamitin ka nila sa pagpaparami ng lahi nila. Ho? Ang usap-usapan kasi, ang kubot ay may kakayahan na pabaliwin ng lalaki makakasiping nila. Nasa tuwing makakaniig mo ang isang kubot, mawawala ka na lang bigla sa iyong sarili. Kaya nga hindi nila sinisipingan ng mga lalaki sa kanilang angkana. Dahil mababaliw nga ang mga ito.
Ngayon nasisiguro ko na kumuha sila ng dayo para makasiping ng panganay na kambal. Kung ganun, hindi si Marian ang kaharap ko kanina. Ang tanong, nasan si Marian? Nasaan ang kasintahan ko? Kailangan ko siya mahanap. Ano? Huwag mo sabihin na babalik ka pa sa tribo na yon. Kailangan ko humbalikan si Marian. Mabait ang girlfriend ko. Hindi siya katulad ng kakambal niya. Pero parehong pinagmulan nila. Isang kubot din ang kasintahan mo, iho. Isa rin siyang halimaw. Katulad ng masama niyang kakambal. Pero mabait si Marian. Alam ko yon dahil matagal ko na siyang kilala. Kung nalaman ko lang na may kakambal siya, dapat nalaman ko na kagad na hindi ang babaeng kaharap ko kanina ang kasintahan ko. Napag-usapan pa nga namin kagabi na babalik na kami sa syudad eh. Kaya pala nagbagong desisyon niya dahil hindi na siya si Marian. Ibig sabihin nawawala siya. O baka naman itinatago siya. Kailangan mahanap ko si Marian. Hindi kita matutulungan kung babalik ka pa ron, iho. Nakalabas ka na. Ilang metro na lang at makakarating na tayo sa lugar na pinag-iwanan ko ng kangga ko. Pwede ka nang tumakas dito. Hindi humang dagul. Kailangan ko humbalikan si Marian. Sigurado ko may nangyari sa kanya hindi maganda. Iba ho si Marian. Iba siya. Kailangan ko siyang iligtas. Sabay kaming pumunta rito. Kaya sabay rin kaming aalis. Nakita ni Mang Dagul ang pagiging seryoso at pagiging desidido ko sa gusto kong gawin. Kaya naman isang malakas na buntong hininga na lamang ang pinakawalan niya. At sa kanya tinapik ang balikat ko. May kinuha siya sa loob ng malit niyang lumang belt bag at inabot niya yun sa akin. Kung hindi talaga kita mapipigilan, kunin mo na lamang itong maliit na punyal na ito at saka itong maliit na sako na binasbasang abo. Ano ang mga to? Yan lamang ang tanging makakatulong sa iyo sa oras ng kagipitan. Lalo na kapag na-corner ka na ng mga kubot. Yang punyal na yan, may patak ng kalamansi ang talim niyan. Kapag nasugatan mo ang mga kubot, hindi basta-basta gagaling o maghihilom ang kanilang sugat. Eh ano naman ho ang isang to? Itong nasa maliit na sako. Binasbasang abo yan. Abo ng sinunog ng buntot ng pagi. Kapag isinaboy mo yan sa mga kubot at pumasok sa kanilang mga mata, pansamantala silang mabubulag. Maraming salamat po, Mang Dagul. Yan lamang ang may tutulong ko sa iyo. Hindi na kita masasamahan sa pagbabalik mo sa tribo. Masyadong mapanganib. Meron pa akong pamilyang naghihintay sa akin. Basta kung sakali mang magtagumpay ka at makatakas nga kayo ng kasintahan mo, hanapin mo lang ang kangga ko. Malapit sa may bukana na pinaghatiran ko sa inyo. Hindi ako aalis doon hanggat hindi lumulubog ang araw. Pero kapag inabutan na kayo ng dilim, pasensya na. Pero hindi ko na kayo mahihintay. Kung ganun, mauna na po ako. Kailangan ko nang hanapin si Marian. Wala na akong sinayang pa na oras at tinaha ko na ang daan pabalik sa tribo. Ngunit habang pabalik ako, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa may hindi kalayuan. Boses yun ni Mariana. Kaya agad kong tinahak ang daan kung saan nagmumula ang boses niya. Doon ay nakita ko ang isang maliit na bahay na parang ginawang kulungan lang. Dahil ang dingding nun ay may mga siwang kung saan masisilip sa loob kung ano ang laman nun. Si Marian nga ang nasa loob ng bahay na yon. Sigurado ako na siya talaga yon dahil natatandaan ko na yun din ang suot niyang damit kagabi bago kami natulog. Ibang-iba sa suot na damit ng babaeng kaharap ko kanina. Nakumpirma ko na tama ang hinala ko na nakakulong nga ang tunay kong kasintahan. Sumisigaw si Marian na pakawalan siya. Nagpalinga-linga ako sa paligid at wala naman akong nakita na nakabantay sa kanya. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa at lumapit na ako doon. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Marian nang makita niya ako. Kiel, anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? Mami, ako na ipapaliwalag, mahal. Sa ngayon, kailangan na kitang mailabas dito para makatakas tayo. Bilisan mo! Pabalik na rin sila, sigurado ko! Buti na lang at matibay na baging lang ang ginamit na pantali sa pansarado ng kulungan na yon. Kaya naman hindi ako nahirapan na buksan yun. Nang mailabas ko na si Mariana, ay agad ko siyang niyakap ng mahigpit. Niyakap niya rin ako pabalik. Buti naman at walang nangyaring masama sa'yo. May kailangan akong aminin sa'yo, Kiel. Wala ka nang kailangang pang aminin sa akin, Marian. Alam ko lang lahat.
Alam ko na ang tungkol sa pagkatao mo. Alam mo na? Oo, alam ko na. Pero alam kong hindi ka masama tulad ng kakambal mo. Alam mo na rin na may kakambal ako? Oo, inakit niya ako kanina. Naramdaman ko kagad na hindi ikaw yan. Dahil alam kong hindi ka ganon. Buti na lang at hindi siya nagtagumpay. Buti na lang at hindi ka niya nasipingan. Dahil kung nagkataon, mawawala ka sa sarili mo. Kinulong nila ako dito dahil plano ni Mary Ann na masipingan ka. Kaya plinano niya na magpalit kami. Nagpanggap siyang ako para may mangyari sa inyo. Sinaktan ka ba nila? Hindi. Pero sasaktan nila tayo kapag naabutan pa nila tayo rito. Kailangan na natin makatakas. Kung ganon tayo na. Kasabay ng malakas na kulog at kidlat. Dahil malapit nang bumuhos ang malakas na ulan. Bigla kaming napahinto ni Marian sa aming paghakbanga. Nang sumulpot bigla sa dadaanan namin si Amang Isyo. Kasamang kakambal ni Marian na si Mary Ann. Sa likod ng dalawa ay naroon din ang 3 lalaki na masama ang tingin sa amin. Talagang tatalikuran mo ang kapakanan ng angkan? Para lamang sa lalaking yan, Marian? Alam mo naman na kailangan na ng kakambal mo ng lalaking masisipingan para lalong lumakas ang tribo natin, hindi ba? Matagal ko na talaga kayong tinalikuran. Si Kiel na ang buhay ko. Kaya huwag niya nang hilingin sa akin na mas unahin ko pa ang angkan kesa sa lalaking mahal ko. Ganyan ka na ba talaga kabaliw, Marian? Nagpunta ka lang sa syudad. Kinalimutan mo na ang tunay mong pamilya. Baka nakakalimutan mo kung bakit ako lumayas. Ni hindi naman talaga ako tinuring ni Ama na mahalaga sa pamilyang to. Ikaw na lang ang lagi niya nakikita. Kahit ikaw, hindi mo rin naman ako tinuring na kakambal. O kahit kapatid man lang. Ginawa mo kong utusan at sunod-sunuran mo lang. Dahil hindi ka naman talaga mahalaga. Ako ang mahalaga sa tribo. Dahil kung wala ako, manghihina ang lahat. Ako ang pinakamalakas na kubot. Kaya wag mo na rin tangkain pang lumaban. At ibigay mo na ng kusa ang kasintahan mo para masipingan ko na siya. At nang makabuo na agad kami. Hindi mangyayari yun. Dahil hindi ako papayag. Dadanak muna ang dugo sa tribo na to bago mo masipingan si Kiel. Hindi rin ako papayag. Ang akala niyo ba'y may magagawa pa kayo? Lalo ka na. Isa ka lamang dayo. Wala kang kakayahan na labanan kami. Yan ang akala nyo. Inilabas ko ang balsong na ibinigay sa akin ni Mang Dagul. Napatingin naman silang lahat doon. Pero napansin ko na walang mababakas na kahit anong takot o pangamba sa mga mukha nila. Para bang isang sisiw lamang ang tinitignan nila. Napakunot naman ang noo ko ng dahil doon. Magsasalita pa sana ako. Pero humakbang napasulong si Mariana kung saan ay tila ba tinatago niya ako sa may likuran niya. Tinanggal din niya ang pagkakapusod ng kanyang mahabang buhok. Kaya kusa yung lumaylay. Hindi niyo masasaktan si Kiel. Magkakasubukan muna tayo. Akala mo ba, kaya mo kaming labanan, Marian? Baka nakakalimutan mo. Isang mahinang kubot ka lang. Dahil kahit minsan, alam kong hindi ka pa nakakatikim ng dugo ng tao. Wala kang panama sa lakas ko. Wala akong pakialam. Lalabanan ko kayo. Lalabanan kita. Katulad ng ginawa ni Mariana, tinanggal din ni Mary Ann ang pagkakatali ng buhok niya. Kung sa haba ang pag-uusapan, mas mahaba ang buhok ni Mary Ann kesa sa kasintahan ko. Nakita ko pa ang pagngisi ni Mary Ann sa kakambal niya. Naramdaman ko na hinihintay lang ni Amang Isyo at ng 3 lalaki ang pagsugod ni Mary Ann. Dahil siguradong susunod sila kaagad. Alam ko sa sarili ko na tagilid kami sa mangyayaring labanan. Kaya naman pasimple na akong dumukot ng abo sa malitas sakong ibinigay sa akin ni Mang Dagul. Nang nakadakot na ako, hindi na ako naghintay pa ng hudyat at inihagis ko na yon patungo sa pwesto ng 5. Agad silang nagsiungulan, tanda na nasaktan sila nang pumasok na ang abo sa kanilang mga mata. Alam ko ng mga sandalig yun na pansamantala na silang nabulag dahil sa abo.
Kaya naman mabilis ko nang hinawakan ang kamay ni Mariana at hinila na siya paalis sa lugar na yon para makatakbo at makatakas. Kailangan nating makorner si Mary Ann, Kiel. Anong ibig mo sabihin? Pwede na tayong tuluyang makatakas ngayon. May naghihintay na kangga sa atin sa may bukana. Habang bulag pa sila, tumakas na tayo. Hindi ganun kadali yun. Mababalikan nila tayo. Lalo na kapag bumalik ang lakas nila. Hindi man magtagumpay si Mary Ann na masipingan ka. Alam kong gagawa pa rin siya ng paraan para maging malakas at gantihan tayo. Hahanapin at hahanapin niya tayo. Kaya kailangan natin siya makorner. Anong pinaplano mo, mahal? Kay Mary Ann nagmumula ang lakas ni na Amang at ng iba. Siya kasi ang nagpapasa ng nakukuha niyang lakas sa mga biktima niya papunta kina Amang. Kaya kung meron tayong dapat puntiryahin, si Mary Ann yun. Ako na ang bahala sa kanya. Habang ikaw naman ang bahala kina Amang. Mahihina lang ang mga lalaking kubot. Kaya wala ka dapat ipag-alala sa kanila. Mga normal lang sila na may kakaibang itsura. Kaya huwag kang matakot. Natigilan ako sa pagtakbo nang biglang madapa si Marian mula sa pagtakbo namin. At nang lumingon ako, nakita kong kakambal niya na nanlilisik ang mapupulang mga mata. Hinihila niya ang paa ni Marian gamit ang mahaba nitong buhok. Marian! Kiel! Bago ko pa man matulungan si Marian, dalawang lalaki na ang humawak sa magkabila kong braso. Kaya naman hindi na ako nakapalagpa. Kakaiba na ang itsura nila ngayon. Nakalabas na ang kanilang mga pangil at namumula rin ang nanlilisik nilang mga mata. Mas makapal na rin ang mga buhok nila kaysa kanina. Kaya alam ko na pwede na nila akong dapain anumang oras. Hindi niyo masasaktan si Kiel! Bitiwan niyo siya! Napatingin ako kay Mariana. At kahit hila-hila pa ni Mariana ang mga paa niya, nagawa niyang pahabain ang buhok niya. Kung sana'y gumapang yun patungo sa kinaroroonan ko. Kusang gumalaw ang buhok niya patungo sa dalawang lalaki na nakakapit sa akin. At tila parang kasing lakas ng isang sawang buhok na yun na lumingki sa magkabilang leeg ng dalawang lalaki. Dahilan para mabitiwan ako ng mga ito. Kaya agad akong nakalayo at nakakuha ng pagkakataon para muling makuha ang hawak ko kaninang balisong. Marian! Tutulungan kita! Hindi na! Ako nang bahala rito! Ikaw nang bahala kay Amang Isyo! Ako na makikipaglaban kay Mary Ann! Nakita ko ng tuluyan na ngang nahila ni Mary Ann si Mariana. Naglaban sila gamit ang humahaba nilang buhok. Parang mga sawa na naglilingkisan sa katawan ng isa't isa. Akala mo talaga may laban ka sa akin, no, Marian? Diyan ka nagkakamali. Wala akong pakialam kung doble ang lakas mo kesa sa akin, Mary Ann. Dahil nakahigop ka ng dugo. Wala akong balak atrasan ka. Ayokong saktan ka dahil kambal pa rin ang turing ko sa'yo. Pero pinipilit mo kong gawin ito. Pumulupot ang mas mahabang buhok ni Mary Ann sa palibot ng katawan ni Mariana. Mahigpit ang pagkakalingkes ng buhok ni Mary Ann sa kanya. Kung pwede ko lang higupin ang dugo mo at kunin ang lakas mo, ginawa ko na. Pero dahil kauri kita, hindi ko yun magawa. Kaya papatayin na lang kita. Marian! Sumabay ang malakas na kulog sa sigaw ko. Lalapit na sana ako, pero humarang na sa akin si Amang Isyo at ang isa pang lalaki. Inatake nila ako, kaya naman wala na akong nagawa kundi ang mag-focus muna sa pakikipaglaban sa kanila. Ginamit ko ang lakas ng katawan ko pati na rin ang balisong. Dahil binatilyo pa ang isang lalaking kubot, mas inuna ko siyang harapin. Doble ang laki ng katawan ko sa kanya at halatang wala pa rin siyang gaanong alam sa pakikipaglaban. Kaya nang mahawakan ko ang balikat niya, ipinulupot ko kaagad ang malaki kong braso sa leeg niya at walang pagdadalawang isip na itinara ko ang balisong sa kanyang leeg. Brian! Brian! Walang hiya ka! Pinatay mo si Brian! Wala akong magagawa. Papatayin niya ako kung hindi ko ginawa yun. Kaya isusunod ko na kayo!
Bumangon kayong dalawa dyan! Pinatay niya si Brian! Kailangan nating ipagiganti si Brian! Yung unang dalawang kubot na lalaki na pinatumba kanina ni Mariana ay bumangon na ulit at sumugod sa akin. Mag-ingat ka, Kiel! Bago mo alalahanin ang kasintahan mo, bakit hindi mo muna alalahanin ang sarili mo? Dahil papatayin na kita! Isa kang taksil ng angkan! Huwag mo akong alalahanin, mahal! Kaya ko sila! Ako nang bahala rito! Mary Ann, salinan mo ako ng lakas! Kailangan ko ng lakas! Hindi na ako pwedeng magbigay. Manghihina ako, Amang. Kanya-kanya na muna tayo. Kailangan kong talunin si Marian. May naisip na akong plano sa utak ko. Kaya yun nga ang ginawa ko. Bago pa sabay-sabay na makalapit sa akin ang 3 kubot, kasama na rin si Amang Isyo. Pasimple na naman akong dumakot ng abo sa maliit na sako na nasa aking bulsa. At nang malapit na ang agwat namin sa isa't isa, doon ko na ulit isinaboy ang abo sa harapan nila. Nabigla na naman sila sa ginawa ko, kaya malakas na naman silang umungol dahil sa sakit. Pansamantala na naman silang hindi makakita, kaya naman doon ako kumilos kaagad. Katulad ng ginawa ko sa binatang kubot, lumapit ako sa kanila at pinagsasasaksak ang leeg nila. Katulad ng sinabi ni Marian kanina, na normal lang din ang lakas nila, kaya madali ko silang napatumba lahat. Ang hinuli ko ay si Amang Isyo, na ginilitan ko naman ng leeg. Napaungol siya dahil sa sakit, kaya naman nakuha nun ang atensyon ni Mary Ann. Amang! Nabaling ang tingin ko kay Mary Ann nang sumigaw siya, dahil sa nasaksihan niya ang pagkitil ko sa buhay ng tatay niya. Binitiwan ng buhok nito ang pagkakalingkis sa kasintahan ko, kaya bumagsak si Marian sa lupa. Tumakbo si Marian papunta sa tatay niya, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na batuhan ng tingin si Mariana. Nakita ko ang sugatan na mukha niya at may dugo na rin sa gilid ng kanyang labi. Nakahandusay siya sa lupa, kaya agad akong lumapit sa kanya. Mahal, Nanghihina ako. Parang hindi ko na kaya, Kiel. ako nang lalaban sa kakambal mo. Hindi mo siya kaya. Masyado siyang malakas. Siguradong mapapatay ka lang niya. Kung ganun, sumipsip ka ng dugo sa akin. Ha? Kumuha ka ng dugo ko, mahal, para lumakas ka. Payag akong gawin mo yon. Pero, Hindi mo naman ako papatayin, di ba? Maliligtas tayong pareho kung magkakaroon ka ng karagdagan lakas. Kaya sige na. sige. Katulad ng nasaksihan ko kagabi, namula rin ang buhok ni Marian at kusa itong gumapang sa akin. Naramdaman ko na pumulupot ang buhok niya sa leeg at ulo ko. Hanggang sa maramdaman ko na parang may humihigop sa kaloob-looban ko. May kirot akong nararamdaman pero tiniis ko yon. Nagkulay pula na ang mga mata ni Mariana at lumabas na rin ang mga pangil niya. Nag-iba na rin ang itsura niya. Naging ganap na siyang kubot. Binitiwan na rin niya ako nang makakuha siya ng sapat na kailangan niyang lakas. Matapos noon ay nakaramdam na ako ng panghihina. Salamat, mahal. Tumabi ka muna dyan. At tatapusin ko na tong laban namin ni Mary Ann. Pinatay mo si Amang. Pinatay mo ang ama ko. Pagbabayarin kitang lalaki ka. Bago mo siya malapitan, sa akin ka muna dadaan. Siya pa rin talaga ang iniisip mo. Pinatay niya si Amang. Pinatay niya ang ama natin, Marian. Katulad ng sinabi ko, si Kiel na ang pamilya ko. Huwag kang mag-alala. Matatapos na rin ang buhay mo, Mary Ann. Susunod ka na rin kay Amang. Hindi na rin mababalot ng takot ang buong lugar na to dahil sa inyo. Inatake na nga ni Marian ang kanyang kakambal. Kapansin-pansin na mas lumakas ka si Marian kaysa kay Mariana na ikinagulat nito. Pumulupot ang buhok ni Marian sa katawan ng kakambal at iwinasiwas niya ito hanggang sa tumama ang likod nito sa mga puno dahilan ng pagsuka nito ng dugo. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon at ipinulupot nito ang buhok sa leeg ni Mary Ann.
Iwan mo ako! Dito na magtatapos ang kasamaan ninyo, Mary Ann. Huwag mo kong patayin! Huli na, Mary Ann. Paalam. At narinig na lamang naming pareho ang paglagatok ng mga buto sa leeg ni Mary Ana. Bumagsak nang wala ng buhay ang katawan ng kakambal sa lupa. Pagkatapos noon ay nilapitan na ako ni Mariana at inalalayang makatayo. Bumalik na rin siya sa dati niyang anyo. Tapos na, mahal. Wala na silang lahat. Makakaalis na tayo dito. Tayo na, mahal. Pero bago yun, sunugin muna natin ang mga katawan nila. Pati na rin ang buong tribo. Nang sa ganun malaman din ng buong lugar na to na wala na ang tribong kinatatakutan nila. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Mariana at pagkatapos noon ay nilisan na namin ang lugar na yon. Katulad ng ipinangako ni Mang Dagul, naghintay siya sa may bukana at nakaalis kami sa lugar na yon dahil sa tulong niya. Ipinaalam namin kay Mang Dagul na wala na ang tribo ng mga kubot at tanging si Mariana lamang ang natitira sa kanilang lahi. Sinabi rin namin kay Mang Dagul na wala na kaming balak pang bumalik doon at plano namin magpakalayo-layo na sa lugar na yon. Matapos noon ay bumalik kami sa syudad at namuhay ng normal. Hindi ko na alintana ang tunay na katauhan ng babaeng minamahal ko dahil alam kong mabuti ang puso niya. Tanggap ko na rin na kaming dalawa na lamang ang magsasama habang buhay. At ayos na ayos lamang sa akin yun. Sa biyaya at patnubay ng Panginoong Diyos, namuhay kami ng masaya at mapayapa. Dala ang isang lihim na ibinauna namin sa limot. Wakas.